Isang magandang araw po sa lahat na masusugid na taga-subaybay dito sa araw-araw na pagpapala. Pag nabanggit po ang pagpapala ay napapangiti tayo. Ano po? Ang sarap sabihin. Araw-araw na pagpapala. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay isang pagpapala natin mula sa Diyos. Ito ay ang kanyang habag o awa. His mercy. Kung wala ang mercy niya, wawa tayo, kawawa tayo. Siyempre, ayaw nating maging kawawa. We do not want to be poor, kahabag-habag ang kalagayan. Sa bagay, bilang mga tao, kahabag-habag naman talaga ang ating kalagayan. Ito po ang mga dahilan. Patay tayo dahil sa kasalanan, tuliro at stress sa dami ng problema sa mundo. Walang kapayapaan at magulo ang buhay. May tsansang maitapon sa kadagat-dagatang apoy sa impyerno. Pero nahabag ang Diyos sa atin. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para sa atin upang ang sinumang manampalataya ay magkaroon ng buhay na masagana at buhay na walang hanggan. Ito ang greatest act of mercy ng ating Panginoon. In Ephesians chapter 2 verses 4 to 5, "But God, who is rich in mercy because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, we made us alive together with Christ. By grace, you have been saved." Sa magandang balita Biblia, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay na dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Efeso 2:4-5. Salamat sa pag-ibig, habag at kagandahang loob ng Diyos sa atin. Love, mercy, and grace, ang mga ito ay nagfa-function in tandem para po magkaroon tayo ng redemption at kaligtasan. Pero bigyan po natin ngayong araw na ito ang pagiging merciful ni Lord, ang pagiging mahabagin ng ating Diyos. We have a God who is rich in mercy. His mercy is expressed through His forgiveness and provision. Ang kaawaan niya sa atin ay ang pagpapatawad niya sa atin at pagbibigay tulong niya sa atin at provision sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang example po ng mercy ni Lord ay sa mga Israelites noon sa wilderness. He loved them despite their rebellion and ungratefulness. Di ba complainers at saka murmurers ang mga Israelites, pero nahabag pa rin ang Diyos sa kanila. Pinakain sila, tinulungan, tinawid sa dagat, sinupil ang mga kaaway. Yan po ang mercy ng ating Panginoong Diyos. Sabi sa Exodus 34 verse 6, "God is merciful and gracious, is slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness." Kailan at saan sa ang pagkakataon na kailangan natin ang habag o mercy ng ating Diyos? Una, kapatid, kapag nagkamali tayo. Pag nagkakamali tayo, dapat pinaparusahan niya na tayo dahil sa ating pagsuway. But He is slow to anger. Nahahabag siya sa atin. Ang haba ng pasensya niya sa atin. Kahit minsan matigas ang ulo natin. We deserve to be punished. Pero binibigyan niya tayo ng pagkakataon para makapagsisi at magbagong buhay. May kakilala nga ako na 2 tao na sobrang habag ng Diyos sa kanila. Ang bagal na magalit si Lord sa kanila. Nahahabag siya talaga sa kanyang mga nilalang. Katulad din po ng mga boss natin dito sa lupa, maraming kapalpakan actually ang mga empleyado, pero sa totoo lang, nagtitiis ang mga boss sa ating mga kamalian. Naaawa siya na kapag tanggalin ka, wala kang mapakain sa pamilya mo. Pero syempre may boss na din naman na talagang walang awa, malupit, kulang sa habag. Konting mali, sibak at mura ang sasapitin mo. Pero mga kapatid, it's not an excuse na
Porket mahabagin si Lord at mabagal siyang magalit, ay sasagarin naman natin ang kabaitan niya. Sige, halabira, magkamali tayo na magkamali, magkasala here and there. Wag naman po. Remember, God is a God of love and mercy, but He is also a God of truth and justice. Ikalawa, kailangan po natin ang mercy ng Diyos sa tuwing tayo ay nasa hindi magandang sitwasyon. Nature na ni Lord ito sa atin. Attribute niya na ang pagiging merciful. Siya mismo ang nagsabi sa Jeremiah chapter 3 verse 12, "For I am merciful," says the Lord. No doubt, sa tuwing kailangan po natin ng kanyang habag, ay nandyan siya. Sabi nga ni David sa 2 Samuel chapter 24 verse 14, David said to God, "I am in deep distress. Let us fall into the hands of the Lord, for His mercy is great, but do not let me fall into human hands." If you are in deep distress, call unto God for His mercy. Tutulungan ka niya. At ayon sa isang paborito nating scripture, His mercies never come to an end, bago sa tuwing umaga. Every gising is a blessing dahil sa mercy ni Lord. Ang habag niya ay hindi napuputol at laging sariwa sa bawat umaga. Kailan lang po ay talaga namang nilagnat po ako ng isang gabi. Humingi ako ng mercy ng ating Diyos. Pagising ko, wala na akong lagnat. Malakas na muli ang kasukasuhan at mga buto at laman. Pero syempre, in-evaluate ko rin ang aking sarili. Hala, baka di na ako healthy. Baka may mga kinakain na akong di healthy. At baka may pagkukulang na ako sa pangangalaga sa aking katawan. Si Lord, He gives us chances to repent and to change for the better. Kasi naawa siya sa atin. May bagong habag si Lord sa atin. Katulad ng binasa niyo pong scripture kanina sa Lamentations. Ang kanyang mercies ay new every morning. Pag sinuko po natin ang ating buhay at tayo ay lumapit sa kanyang trono, makaka-receive po tayo ng mercy ng Diyos. In Hebrews chapter 4 verse 16, "Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need." When we approach God with confidence, we will receive mercy. May need ka ba ngayon, kapatid? Small, medium, large, extra large ang kailangan mong tulong? Nasunugan ka ba? Nagbaha ba sa iyong paligid? Nawala ba yung mga yero sa bubong mo? Ikaw ba ay namatayan, naulila? Ikaw ba ay nagkasakit, naapi? At kung ano-ano pang mga hindi magagandang naranasan sa buhay. Approach God and you will receive mercy. Ang prayer po ni David sa Psalm 86 verses 4 to 6, "Have mercy on me, O Lord, for I call to you all day long. Bring joy to your servant, for to you, O Lord, I lift up my soul. You are forgiving and good, O Lord, abounding in love to all who call to you. Hear my prayer, O Lord. Listen to my cry for mercy." Pag yan po ang pinalangin natin, definitely, sasagutin po tayo ni Lord. At yung prayer po ni David, kinonfirm din niya yan sa Psalm 116 verse 1. "I love the Lord because He has heard my voice and my pleas for mercy, because He inclined His ear to me. Therefore, I will call on Him as long as I live." Do you have a cry for mercy, kapatid? Alam niyo po, si Lord ay habag na habag siya sa mga nilikha niya, lalong-lalo na sa mga widow, lalong-lalo na sa mga ulila, lalong-lalo na sa mga fatherless, sa mga nangangailangan, sa poor, sa helpless, sa broken-hearted. Lahat ng mga tao ay kinakahabagan ng ating Diyos. Sige kapatid, just cry out your mercy.
cry out for mercy. Ano ba ang gusto mong i-cry out sa ating Diyos? Our God is a God of mercy. Sige po. Yes, O Lord, we cry out for mercy. Sige po, just cry out to God. Cry out for mercy right now. Oh, thank you, Lord. Thank you, Father. We cry out to you. Lord, ang aming sitwasyon, lahat ng mga bagay ay pinagkakatiwala namin sa iyo. We're crying out for mercy towards us, oh God, Lord. Thank you, Lord God. Thank you for the mercy that you had for us, Lord, in Jesus' name. Lord, hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for hearing our cries, oh God, Lord. Thank you na kinahabagan mo kami. At salamat, O Diyos, sa pagtugon mo sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat po. God has definitely heard your prayer, kapatid. Rejoice, for He answered your prayers. Tayo ay dininig niya. Ikaw, ang sitwasyon mo ngayon ay kinahabagan niya at tinulungan ka na niya. Bago po tayo magtapos, napag-aralan po natin ang mercy ng ating Diyos. Ang call po sa atin din bilang mga anak niya ay ihatid ang awa at habag para din sa mga nangangailangan. Let us give mercy to the people around us dahil yan po ay gusto ni Lord. Hanapin po natin ang mga tao na nangangailangan at bigyan po natin sila ng awa at tulong at habag. Let us share the gospel. Let us reach out to other people. Lalong-lalo na po ngayon, bare months na. Pag bare months, busy ang mga tao at habang busy ay mas marami pang awa at habag ang kailangan nila. So let us reach out and let us be merciful because our God is a God of mercy. Hanggang sa muli, have a happy and healthy Monday mga kapatid. Salamat po. God bless us all.